wala nang nanaisin pang iba. Mabiyayang araw ng Martes, kapanalig. Kapistahan po ngayon ni Santa Teresa de Avila. Happy feast day po sa ating mga kapatid na Carmelites, fathers, brothers, sisters, contemplative at active, at ang napakaraming miyembro ng kanilang third order. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Matapos magsalita si Jesus, inanyayahan siya ng isang Pariseo na kumain sa bahay nito. Pumasok siya at tumulog sa hapag. At nagtaka ang Pariseo nang makitang hindi muna siya naghuhugas ng kamay bago kumain. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, ugali ninyong linisin ang labas ng mga baso't pinggan. Subalit nag-uumapaw naman sa kasakiman at kasamaan ang inyong loob. Mga hangal! Di ba't ang may gawa ng labas ang siya ring may gawa ng loob? Ngunit naglilimos lamang kayo at sa akala ninyo'y malinis na ang lahat." Nakakatawa ang nangyari sa mabuting balita ngayon. Imagine, inanyayahan si Jesus ng isang Pariseyong kumain sa bahay niya. Siyempre, nagpuunlak naman si Jesus. Aba, itong si Pariseo na-shock dahil hindi naghugas ng kamay si Jesus bago kumain. Big deal talaga ang paghugas ng kamay. Walang sinabi si San Lucas kung niremind ba ng Pariseo si Jesus na maghugas ng kamay o nabatid ni Jesus ang iniisip ng Pariseo. Sinabi ni Jesus, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng baso at pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang lumikha ng nasa labas ang siya ring lumikha ng nasa loob? Ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang laman ng inyong mga baso at pinggan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Panghuhusga. Simula pa sa pagkabata, memorize na natin ang "Don't judge a book by its cover." Ngunit kadalasan, ginagawa pa rin natin ang manghusga. Sa makatuwid, kabilang tayo sa mga tinatawag na Jesus na mga hangal. Hindi naintindihan at hinusgahan din ng todo si Santa Teresa dahil sa mga pagbabago o reformang sinimula niya sa mga Carmelite monasteries. Walang humpay na panalangin at pakikinig sa Diyos ang naging lakas niya sa pagharap sa lahat ng pagsubok. Si Santa Teresa ng Avila ay kaibigan ni Jesus, tagapagtatag ng Discalced Carmelites at kauna-unahan sa 4 na babaeng naging pantas ng simbahan. May akda ng kilalang spiritual books tulad ng The Interior Castle, The Way of Perfection at iba pa. Simula noon at hanggang ngayon, naging inspirasyon ko na itong mga katagang isinulat ni Santa Teresa. Huwag ipahintulot na sa iyo'y may gumambala. Huwag matakot o mabahala. Ang lahat ng bagay ay lumilipas, ngunit ang Diyos ay laging mananatili. Sa pagtitiyaga at pagtitiis, ang lahat ay makakamit. Siyang kalooban ng Diyos kanlay may di sasala, sapagkat sa Diyos ay wala nang nanaisin pang iba. Amen. Nawa katulad ni Santa Teresa ay huwag nating aksayahin ang ating oras sa paghusga sa ating kapwa at pagpapaapekto sa mga nanghuhusga sa atin. Pag-ibayuhin pa natin ang ating buhay panalangin, manalig, magpakabuti. Sa Diyos, wala nang nanaisin pang iba. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria.
O mahal na Birhen ng Santo Rosario, pakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Sa bawat panalangin namin sa mga butil ng Santo Rosario, madama nawa namin ang iyong makainang pagmamahal at pag-aaruga. Inilalapit po namin sa iyo ang aming kahinaan, kasalanan at kakulangan, ang aming mga suliranin, sakit at kalumbayan. Umaasang ang lahat ay idudulog mo sa iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kasaganaan. Amen.